Yun! Ano ba yung mga suot yung? Bahala naman itong mga patay! Patay yan? Nasot pa kasi tayo nito. Yan kasi, kati-kati. Napagkamalan tuloy patay. Huwag natakasan natin si ma'am. Kuha ng wika. So boring. Ako nauuhaw na. So, paano ba yan? Dito na lang ako. Eh, bahay nyo? Oh, pwede na kayo, no? Magpapala mo na ako kay Lola. Matambay. Magpapala mo na ako kay Lola. Lola! Lola, dito na ako. Oo, Apo. Ang aga mo namang umuwi. Kakalis mo pa lang Lola, boring po kasi. Buwan ng wika eh. O ano yun? Tulungan mo kung tumayo, bata ka. Oh, nandyan pala kayo. Anong ginagawa niyo mga bata? Halika't kayo pumasok dito. Hali kayo, tuloy kayo. Salamat po sa tubig. Maupo muna kayo mga bata. May kwento ako sa inyo. Lola, tungkol po ba saan ang kwento mo? Iabot ninyo sa akin ang librong iyon. Maraming taon na ang nakalilipas. May isang lalaki na nagngangalang Pepe, darating ang araw. Ikaw ang magiging tinig ng bayan. Apunte! Consumatum est! Tunay na napakaganda ng Los Filipinas. Tunay na tahanan. Maligayang pagbabalik sa iyo, Crisostomo. Ngayong gabi ay may nakahandang piging para sa iyo. Ang mga Indio talaga ay mga mama. Siyang tunay, padre. Sus Mariosep! Maghintay lamang kayo mga bulagsak! napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin nyo? Naturalmente! Si Don Santiago
Nakakayamot ang bansang ito. Puro na lang Indio ang nakatira at ayaw ko sa mga Indio. Magdaan-daan kayo, Padre, pagkat nasa bubong tayo ng isang Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Sigurado naman akong hindi kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito at wala kang ibang makakain sa handaan kundi tinola lamang at matutulog ka na hindi masaya. Mga ginang, mga ginoo, malugod kong ipinakikilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kayang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siyang Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang koro ng San Diego, ikinagagalak kong makitang muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ngunit kailanman, hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapa sa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na taong iyong ama. Nakilala ko at manimit kong makasama ang iyong ama at masabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda tungkol sa nangyari sa kanya. Marapatin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya sa pagpapakilala ng mga bisita kung wala siyang kakilala. Ikinalulugod ko na makilala kayong lahat. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak ka rin namin makilala. Crisostomo Ibarra. Kahit na gaano kaganda ang mga babae sa Europa, wala pa rin tatalo talaga sa kaganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo niyan ay parang ang bayan natin ang tila nakalimot sa akin. Sa 7 taon ko sa Europa, lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yun, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang ating bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Subalit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong iba pang naibigan, kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ng isang bansa, ay agad ko na itong kinakalimutan. Kung gayon, isa kang bulag na angal, iyo. Kung gayon, bakit ka pa nagsayang ng pera pagpunta sa Europa? Ang iyong mga napag-aralan, alam din naman kahit sinong mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kora. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin nung bata pa ako. Mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin at nagugunit ako ang kanyang mga panahon. Ang kanyang reverensiya ay madalas dumalaw sa aming tahanan. Senyores, Kapitan Tiago, ipagpauman ninyo ngunit kailangan ko ng lumisan. Alam kong kakarating ko lamang sa Europa. Subalit may mga mahalaga pa akong bagay na dapat puntahan. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang aking may bulaklak na si Maria Clara. Alam ko, matagal ka na rin niyang hinihintay. Paumanhin mga senyores, subalit may mahalagang bagay pa akong kakatagpuin. Muchas gracias, señores.
Sa araw na ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, hindi ingat ka sa mga diyan ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat ibigay ng aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo. Sawarin ko'y mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid, wala ako o ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan nagdadala sa atin sa ilang kapamakan. Hanggang sa huling hilinga ng inyong amang si Don Rafael, ay hindi pala siya makapaniwala na meron siyang mga kalaban. Ngayon ay alam ko na kung bakit nag-aalangan si Kapitan Tiago na sabihin ang tungkol sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Ang tanging kasalanan niya ay siyang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang magulang sa bilangguan sa bansang ito ay maituturo na isang kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Uy, ayun na naman yung matandang artilyero. Tara, bukuhin natin. Ginoo, maaari mong basahin itong sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw niyo ikulong kayo sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakapagbasa kasi mas malaki pa ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lakas ang bata. Tama na po! Tama na po! Tama na po! Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang sasaktan. Huwag kang makain dito, tanda. Ginoo, patawad. Ngunit hindi ko sinasadya. Nakita yun ng mga tao, sinakluluhan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Hinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama. Ibarra, lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway. Kasama si Padre Damaso, malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Sa kasalayang palad, namatay ng iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa pihitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, ngunit kailangan ko nang umalis. Paubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang kwento. Muchas gracias, Teniente. Salamat sa pagbahagi ng iyong nalalaman tungkol sa nangyari sa aking ama. Di nada, Senyor Ibarra. Magandang araw po, Tia Isabel. Maaari ko po bang makausap si Maria Clara? Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Narito si Crisostomo, Tiago. Ibarra, kung maestas, salamat naman at muli kang dumalaw sa aking tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang makausap ang inyong anak. Abay, sige! Clarita, nandito si Ibarra. Isabel, sundin mo nga siya sa kwarto. Nagpapaganda lamang yan kung kayo nahihiya. Clarita? Clarita! Clarita, narito si Ibarra. O, yan na siya. Maaari na kayo mag-usap sa asateya. Gusto mo ba na mainom? Gracias, Senyor. Ngunit, hindi na kailangan. Napakaswerte ko at napagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, wala na akong ibang babaeng makikita katulad mo.
Napakatamis ng iyong dila, Crisanto. Siguro dahil dyan, nabihan mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Napakagandang obra na ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang isinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, nais kong sabihin sa'yo, ikaw lang ang aking inumibig. Patawad aking sinta. Subalit, kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos los Santos at may kailangan akong puntahan upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at makiwasay. Paalam, aking minama. Naway patnubayan ka ng ligtas. Ama, Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra para sa kanyang paglakbay. Uy, sa ibang lugar muna tayo magukay. Bagong-bago pa yan. Pare-pare ang bagong giling ang mga yan. Noong nakaraang araw pa lamang, naghukay ako ng isang bangkay ng 20 araw pa lamang na ililibing. Madilim noon, namatay pa ang aking ilawan. Nakakilabot naman yun. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay yung bangkay? Sino nag-utos sa'yo nun? Sino pa, kundi ang kurang malaki. Ano ba ginawa mo dun sa bangkay? Para kang gwardiya sibil kong magtanong, ang utos sa akin pwede dun sa libingan ng mga hindi. Pero hindi ko nagawa kasi malakas ang ulan. Ayoko na magukay. Sandali! Alam mo ba ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko po ito ng halaman at malaking krus upang hindi ko makalimutan. Sandali. Akala ko ba'y alam mo ang puntod ng aking ama? Dispensa, senyorito. Alam ko naman po talaga. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun ko, alam ko dyan siya nakalibing. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung saan nakalibing si Don Rafael Ibarra? Opo, pero pinasunog din ng korang malaki. Sinunog? Kung gayon, bakit yung hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan nyo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng korang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga injek. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat po ang bangkay at maulan po noon. Inilaga ko muna po sa ilog. Patawad po, senyor. Ikaw? Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangalan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yon, wala akong alam sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitang kong Cora na si Padre Damaso. Patawad po, Reverencia. Para sa aking Senyor Ibarra, hindi niya po alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, pero para sa akin, napakasakit ng kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Pahinga naman tayo. Hindi na pa tayo nagpapatulog ng kupala. Hindi mo pwede, papagalitan tayo na sa Kristal Mayor. Oo nga pala. Ilan ang susunduin ko ngayong buwan? 2 realis na lamang, Crispin. Bayaran mo na kayo
kaya yung sinabi nilang ninakaw ko simbahan? Sige na, para hindi na sila manggulo, makauwi na tayo. Nako, Crispin, 2 multa lang inabot ko sa Sakristan Mayor. At ang sinasabi nilang hinakaw mo, 3 reales yun. Hindi na sasapat ang sweldo ko. Natatakot kasi ako eh. Napakasama kasi ng kurat ng Sakristan Mayor. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Ang pasaway na bata! Kahit kailan kayo, wala na kayong ginawang mabuti sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka na uwi ng alas 8 ng gabi. Alas 10 na. Ngunit, huhuli na ako ng mga Guardia Civil. Wala akong pakialam. Sasagot ka ba? At ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo binalik ang mga ninakaw mo. Wala na pa po ako ninanakaw eh. Hindi ko na po ginawa yun. At sumasagot ka ba? Ito ang iyo. Tama na po, maawa na kayo. Huwag kang pakialaman. Kaka, huwag mo kong iwan. Crispin! Nako, mukhang matutuwa si na Basilio at Crispin dito. Siguradong maglalaway si Basilio at Crispin. Buti na lang nakahingi ako kay Piloso Potasio. Nagugutom ako, Sesa. Aba, ang sarap ng sinain mo. Matikman nga. Pedro, para sa mga... Wala lang natira. Para sa mga anak mo yan. Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Teka, nasaan ba ang mga batang yon? Nasa kumbento pa, pero pauwi na rin sila. Aalis na ako. Teka, hindi mo na ba hihintayin si Crispin at Basilio? Alam ko, sa sweldo ngayon si Basilio. Ipagtabi mo na lang ako ng 1 reales at baka mahuli pa ako dun sa tinali kong sultada. Hoy! Ikaw bata ka! Nasaan na kaya yung batang yon? Baka nandun. Tara! Nasaan na kaya si Crispin? Uwi na ako. Inang! Nasaan na kayo, Inang? Inang! Sus, Lord Joseph, ano nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayo mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Ay, salamat at siya'y buhay. Bakit ka tumatakbo? Ako po'y tumakas sa kumbento at nakasalubong ko ang mga Guardia Civil kaya napatakbo ako ng mabilis. Walang hiya talaga yung mga Guardian Civil na yan. Mga wala silang puso. Halika na, uminom ka muna ng tubig. Pasensya na anak ha, ito lang tubig lang ang nakayanan ko. Inubos kasi ng ama mo yung ulam natin eh. Hindi ka ba niya sinagtan, Inay? Huwag kang mag-alala anak, hindi naman ako sinaktan ng ama mo. Bakit nga pala naiwan si Crispin sa kumbento? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw daw po siya ng 2 unsa ng ginto. Mahabag ang Panginoon. Kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganyan tao ang anak ko ah. Hayaan mo, Basilio. Kakausapin ko si Kura bukas. Crispin! Diyos ko anak, ano nangyayari sa'yo? Anong problema, Basilio? Inay, ayoko na po magsakristan. Kunin niyo na po yung huling sahod ko doon. Sige anak, lumahan ka na. Tao po, magandang araw po. Sino ka? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala ho akong kulay para sa kura. O sige, lagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap si Kura? Hindi maaari, may sakit ang Cora. Kung gayon ay, kahit makausap ko na lamang ho ang anak kong si Crispin. Huwag ka na magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Pwede
Hindi mo ba naiintindihan? Ang sakit ng Cora. Hala, doon kayo magungkol sa lansangan. Sulong! Pauwi na si Sisa nang makasalubong niya ang mga gwardya sipil. Siya ang ikinulong ng mga gwardya sapagkat siya ang ina ni Crispin. Nang dumating si Alperes ay agad naman siyang pinakawalan. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Nandyan ba kayo? Tandang Tasyo! Tandang Tasyo! Nandyan ho ba ang mga anak ko? Tila walang tao. Crispin, Basilio, ang mga anak ko. Basilio, Basilio, damit ito ni Basilio. Ba't may dugo? Crispin? Basilio? Mga anak ko? Kung mga anak. Hangin? Ito ba yung mga anak ko? Hindi. Ikaw po na. Nakita mo ba yung mga anak ko? Hindi rin. Kayo, nakita niyo ba yung mga anak ko? Pag nakita niyo sila ha, sabihan niyo ako. Hindi ninyo po ako kilala, Ginoong Crisostomo. Subalit may 2 araw na akong naghihintay dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kahit ni isa walang tumutulong sa akin. Anong kailangan ninyo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Nawawala ang 2 kong anak at nabaliw ang aking asawa. Sumabay kayo sa aking paglalakad at saka niyo sabihin sa akin ang inyong pakal. Napakagandang lalaki na talaga, no? Baka ka nakabubulabog kayo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Tila may gusto mamalim mo?
Sofia, ayan na ang iniibig mo. Kayo magsitigil, kayong mga dalaga. Magandang araw mga binibini. Tayo na sa bangka. Victoria, maaari mo bang aulitin ang kundi mo na pag-iisang dibdib? Paumanhin! Pero ayoko. Victoria! Maria Clara na lang kaya. Maria Clara, pwede ka makapangit. Tama! Sige na, Maria Clara. Malulungkot ang aking mga awitin. Ayos lang yan. Sige na. Bago ko magbuntos, piningpin daw ito. May buhay sa bakit dito. Crisostomo! Crisostomo! Paano kung ikaw ang napahamak? Piling na ako ng aking pamilya. Siya nga pala. Anong pangalan mo, mag-itig na bangker? Elias. Elias, senyor. Senyor, may gusto kong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala sa akin, ngunit kilala mo daw po siya. Sige, papasukin mo. Pumasok na daw po kayo. Elias, maupo ka. Hindi ko akalain ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Pero kailangan talaga ninyo mag-ingat. Marami kayong lihim na kaaway. Marami pa silang nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Mas mabuti na kung makikita ng inyong kaaway na hindi kayo handa at nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa taong yan kanina. Kung nabubuhay lamang siya, ay malamang natunto natin kung saan ang kuta ng ating mga kaaway. Ngunit nagkakamali kayo. Kung siya lamang nabubuhay ay magtatago na lamang siya sa balaktot nating pamahalaan. Sana ilagin niyong paghandaan ang bawat sandali. Dahil sa mga oras na ito, panigurado naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Bueno, senyor. Aalis na ako. Maraming salamat. Ako nga ang dapat magpasalamat sapagkat niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo muli? Oo naman, senyor. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo pagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensiya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyong arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ang mga Indyong nagdudunong-dunong. Subalit, ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang buong sawali. Sandali lamang, Padre Damaso.
Ngayon pa lamang pinagbabayad ang isang ama ng isang ulupong na namamatay at walang mahigaan sa bilangguan. Walang sino man ang pwedeng umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ang pinaka-iniiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang, walang utang na loob. Isang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman ay kailangan niya ng mamatay. Huwag, Senyor! Huwag niyong hayaan ang sarili niyong magkasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng Santo Padre. Makikita na natin kung dugo ba o lusak ang dumadaloy sa ugat mo. Crisostomo! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo, nais kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso? Opo, ang napatawan ng excomunion. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan ang makilala ka, Senyor Ibarra. Ginulat po ako ninyo, Senyor, sa inyong kabaitan. Sa bansang ito, hindi ako tinuturing na isang mabuting tao. Tungkol sa pagkakalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang Arsobispo upang sumulat sa Santo Papa upang maibsan ang iyong excomunion. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit kahit sa Madrid ay pinupuri ang iyong kausayan, kamahalan. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat sa iyong pagpunta, Senyor Ibarra. Si Senyor, ako'y aalis na. Maraming salamat. Mula sa araw na ito, Alkalde, iniahabilin ko sa iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa mga alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adikain. Masusunod, kamahalan. Kapitan, Yes. huwag nating hayaang dumanak ang dugo. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra maipaabot ang ating mga hinaing sa Kapitan General. Akong binsito, lalo na sa isang mayaman. Ang halos ng mga mayaman ay walang ginawa kundi magpayaman pa. Bigyan niyo po ko ng pagkakataon na gawin ang mapayapang plano ito. Kung may sasagawa ito, may iwasan ang pagdanak ng dugo. Paano kung hindi ka magtagumpay? Kung gayon, ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung gayon, ipakilala mo sa akin mga kasama mo at ang kanilang mga sinapit sa kanilang Espanyol. 4 na araw mula ngayon, nagpadala ka ng isang taong magkikipagkita sa akin sa baybayin sa San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor ay makakamit natin ang hostisya. Naghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana magtagumpay ka sa iyong binabala. Paalam, Kapitan. Sana magtagumpay ka. Ang papangit ng mga bahay. Talaga isang indiyo lamang ang pwedeng tumira. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lamang magbigay pugay sa mga katulad nating maharlik. Mahal kong esposo.
Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang pustiso mo. Ba't ganyan ka makatingin? Naiinggit ka ba sa akin? Kayo? Kaiingitan ko? At bakit? Kaiingitan ko nga pala ang iyong kulot. Napakagandang tanawin, dalawang donyang walang asal na nag-aaway sa mismong durungan sa pintuan ng bahay ng Alfred. Ano kaya ang kahihinatnan niyan? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang mahalika kong tao, walang Alpereza na nakakapasok sa aking bahay. Aba, Excelentísima Senyora Pupot, hindi nga nakakapasok ang mga Alpares, kundi mga pilagyok na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako ha? Bumalik ka rito. Walang galang. Gusto mo talaga naggulo? Pagbibigyan kita! Maria Joseph Consolasyon, ano naman kaguluhan ito? Tumigil ka at nakakaya sa mga tao. Kung wala kayong pera, magnao kayo sa taong bayan. Total, may mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo. Naturingan pa naman kayong mayaman, ngunit sa lupa ang inyong mga ugali. Maria, Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ng hilig ni Ibarra. Linares, puntahan mo ang Alperez at amunin mo siya ng sabi. Bakit Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kanyang kirita ay nilibang kami. Responsibilidad mo kami ipagtanggol. Kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayo mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, anong gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay nangamunan ng Alperez. Kung hindi siya pumayag, huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan tungkol sa akin ang pagkasunduan na hindi si Ibarra ang kanyang pagkakasalan, kundi si Linares. Napakatagal naman ng pagkain. Ako'y naiinip na. Wala ko akong ganang kumain. Sinang, maaari mo ba akong samahan? Ipakuha mo ang pinakamabilis kong kabayo at matulog na kayo. Clarita, tara na sa kwarto tayo magdadasal! Bakit? Natuklasan ni Elias na magkakaroon ng malaking pag-aalsa ang mga bayarang manghihimagsit. At si Crisostomo ang nakatakdang mapahamak, kaya't agad siyang sumaklolo sa senyor. Dadalhin ko kayo sa bahay sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko sa inyo ang itinago kong salapi. Magagamit ninyo yon sa inyong pangingibang bansa
Saan ibang bansa? Sa ibang bansa ay makapamumuhay kayo ng tahimik. Niligtas mo ang buhay ko ng 2 beses. Sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid nang masuklian ko ang kabutihan na iyong nagawa. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinaalis niyo ko? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang iba yung hirap at dumating ang araw, itakwil niyo ang sarili niyong bayan. Hindi totoo yan. Sapagkat wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi niyo ko nauunawaan. May katwiran ka, Elias. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Humiga ka, Ginoong Ibarra. Anong ginagawa mo, Elias? Itatago ko muna kayo, Ginoong Ibarra. Saan ka nang galing? Dirasyonan ko po ng damo ang kura sa Maynila. Sige, maaari ka namang patuloy. Huwag ka lamang magsasakay na kung sino, sapagkat may nakatakas na bilanggo. Tiyak na may gantimpala ka pag nahuli mo siya. Kung ganun, paano ko siya makikilala? Nakalibita at mahusay magsalita ng Kastila. Sige po, salamat. Gusto mo, mahuhuli tayo. Kayo na'y mamangga at ako'y tatalon. Elias, huwag kang umalis! Lumaban na lang tayo! Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita na lamang tayo sa Tubena sa libingan ng iyong ninuno. Mahal kong Ibarra, ano na kaya ang nangyari sa iyo? Natakot ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. May sakit ka na naman anak ko. Bakit ka namumutla? Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. Sabihin mo kung anong nangyari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay ko si Ibarra, gusto kong lumaban, manalig at umasa. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya! Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na masigit pa si Nilares kay. Maaari akong magpakasal kahit kanino mang noong nabubuhay pa si Crisostomo. Pero ngayong wala na siya, walang sino mang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, hindi ko sinasadya ang iyong kalungkutan. Hayaan mo na lamang akong maging malungkot habang buhay. Patay na siya at ibig ko na ring mamatay o maging madre. Isang madre! Isang madre! Di mo lamang alam anak ko ang nakatago sa likod ng kumbento. Matanda na ako Maria, hindi na kita mapapangalagaan. Ang kumbento o ang kamatayan! Diyos ko, pinarurusahan mo ako. Pagpalain mo ang anak ko. Ayokong mamatay siya. Diyos ko, talagang narito ka nga, nagpaparusa ka. Tantaan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po, gusto ko po sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling. At lubhang may kalayuan pa ang bayan. Mahihirapan kang umuwi sa inyo. Tiyak hinahanap na po ako ng aking ina. Kami dalawa lamang. Tiyak siya po ay nag-aalala na. Ako ay paroroon na. Na! Ina? Ina! Ah!
Ina! Ina! Basilio? Basilio? Basilio! Crispin! Basilio! Man! Ina! Ina! Sino ang babaeng yan? Siya po ang aking ina! Nasugatan ako. At 2 araw ako hindi kumakain at umiinom. Hindi magtatagal, mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Mamamatay akong hindi ko malang sisilayan ang buhang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita, huwag niyong kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi.